guys, sa gabing ito muli tayong trade, kaya silipin natin anong oras na. Ngayon ay nasa alas 8:42 ng gabi at ating silipin ang ating trading plan na makapag-hit tayo ng dalawang 5-digit positive figure sa ating 5 to 10 take profit. Pero kapag tayo'y makakuha ng loss ng 3 na loss, titigil na tayo sa pag trade. Papahinga muna tayo, okay? So simulan natin ang pag plotting. Prepare muna tayo. Pisahan natin yung ating binamano sa lot size 10 at kasi napakarapid ng movement ng candle dito. Nakikita natin isang candle lang, oh, parang rocket na sumabog pataas. So kung atong kadahilanan nito guys, so narito yung mga forecast. So may critical. So kaya pala ang forecast na ito ay libreng pinoprovide ng ating broker. Yan ang mga details, sila na mismo nag-extract para makita natin sa forecast bilang tulong nila sa atin guys. Tingnan natin sa 1 hour. So dito maraming forecast silang nilagay. Dito sa dulo meron ding isang critical, kaya talagang yung movement ng candle natin ay rapid. Okay, ito yung mga dahilan. Lagi nating tandaan, basahin lagi ang news sa ating pagtitrade, basta para wag tayong ma-behind. Okay, may identify kagad natin yung takbo ng trend. Obviously dito sa ating Awesome Oscillator nasa down, approaching paitaas, nagiging bullish siya dito. Kaya dito sa moving average natin na break na niya. At dito kailangan nating basahin sa ibang chart sa 1 minute. Nandito na, approaching pataas, so pwede na tayong mag-entry, pasok. Subukan natin ating pinakabinamano ng dalawang entry lang. Okay, isang mabilisang pagkilos, yun, pasok. Meron natin na tayong isa na 5-digit positive figure sa ating TP. So balik, back to safety muna tayo guys. Yun lang, ang binamano lang naman yun. Okay, so back to safety, nasilip muli tayo ng pagkakataon para makapasok tayo, para mag-entry. So basahin natin yung ating mga na-TP na. So meron tayong dalawa dito previous, ngunit ngayon ay nakaisa na tayo. So isang TP yun, pero dalawang entry, kaya dalawang 5 figures. So sa TP tayo mag-base, isang TP lang ito, kaya hahanap pa tayo ng isang TP na 5 figures din. Okay, so minimize muna natin yan habang naghahanap tayo ng pagkakataon, dahil ito ay obviously nasa uptrend, nasa ibabaw siya, yung ang candle nasa ibabaw ng ating moving average. So tandaan natin guys, dapat basahin natin maigi muna takbo ng trend bago tayo papasok. Huwag nating kalimutan basahin yung mga forecast, okay, yung current at saka yung paparating na mga forecast, para wag tayong mabigla sa movement, kung tataas o bababa. Pero nasa scalping method tayo, laging opportunity kung tataas o bababa man yan ang ating tandaan. Kung na ipababa, silipin natin sa 5 minute chart. Okay, dito obviously uptrend siya sa 1 hour. Obviously nasa downtrend pero lumampas yung wick. Balik tayo sa 1 minute. So dito tayo mag-aabang, dito tayo palaging mag-aabang. So nasa safety yung lot size natin at hahanap tayo muli ng pagkakataon, yung magandang timing, magandang pasok. Ganun lang naman. So timing yung ating unang enter kanina, nasa tamang pasok, kaya napakabilis din. So ito yung mga forecast, laging basahin yan guys, yung mga forecast. Yan yung dahilan kaya nandito yan sila sa chart natin. Okay lang yan, parang sagabal sa ating mata, pero okay lang yan, malaking tulong yan guys. So tumataas siya, matapos na siya nag retrace,
may doji na lumabas. So approaching pataas, dalawang candle na. Yun, magandang pagkakataon. So silipin natin muli at timingan siya. Okay, tuloy-tuloy lang yung ating paghintay. Ika nga nila at lagi nating sinasabi na dapat tama yung timing. So yung momentum niya, obserbahan natin guys. Obserbahan lang natin yung galaw muna bago tayo papasok. So safety 01, laging tandaan, yun yung pinaka safety. Okay, pasok tayo. Okay, yan na. So ready for close. Ready to close all position. Naka-aiming na. Naka-aiming na. Antay lang natin guys. Yun. So 7.60 positive. At least positive tayo guys. So no problem. No problem. Okay lang yan. Nakabinamano na tayo guys. Okay. Ayan. Tuloy lang. Hanap pa rin tayo ng timing. Ng tamang timing. Okay, patuloy. Na magiging kalmado. Lagi tayong kalmado, kaya lagi tayong, sa akin kasi yung music yung nagpapakalma, tumutulong, malaking tulong ng music para magiging kalmado tayo. So laging obserbahan ang galaw ng candle. Okay, so yan na, lumabas yung isang red trace, isang sign ng bearish candle, yung red sign na naman na may movement na naman yan paitaas. Okay, yung ating stochastic kahit nasa gitna siya, so okay lang yan, sa scalping naman tayo. So patuloy lang, tuloy-tuloy lang ang ating paghintay para makapaghanap tayo ng tamang timing sa ating chart para makapag-entry dito naman sa ating Osam Oscillator. Nagiging bearish talaga, so tama yung kanyang ibinigay na signal. Okay, patuloy lang, magiging kalmado muna. So panatilihin nating kalmado ang ating sarili. Hindi pwede dito yung sobrang masaya o sobrang malungkot. Dapat tama-tama lang yung ating condition, kaya may music. Pakinggan natin para yung ating vibes, huwag tayong mawala sa ating trading plan. Okay, so yung dalawang 5 figures na ating tatargetin, meron na tayong isa sa ating TP. Yun ang ating pinaka-target. Okay, so hanapin natin ulit. Obserbahan natin yung galaw. So sa 1 minute dito pinaka magalaw. Okay, so sa scalping ito yung magandang pagkakataon, yung gumagalaw talaga yung every candle. Silipin natin sa ibang time frames para makasigurado tayo. Ayan na, ayan na, ayan, parang gumagalaw paitaas, gumagalaw na siya paibabaw. Okay, so patuloy nating antayin, patuloy din ang ating pag-obserba sa mga candle. Okay guys, so lagi nating tandaan, dapat naka full battle gear tayo bago tayo sasabak sa gira sa pagtitrade. Yung ating internet connection siguraduhin natin na naka backup, maging ang ating power, no? Kasi hindi tayo naglalagay ng stop loss, kaya magiging critical lang naman yan, magiging delikado lang yan kapag wala tayong power backup. Naka backup dapat ang ating internet, ang ating PC, ating laptop. Mag run out man, hindi tayo mamatayan. Kasi sa negosyo natin, bago natin pasukin ang negosyo ito, dapat nakahanda yung ating mga kagamitan. Naka full battery gear na tayo bago tayo mag-umpisa sa negosyo ito. Okay, so dito sa Osam Oscillator guys, nasa ibabaw siya, may movement na pagalaw, approaching dito pababa, pero yung candle, yung actual, bumagal siya konti, nawala ang kanyang momentum, pero gumagalaw pa itaas. Okay, okay lang yan, tuloy lang tayo sa paghintay ng tamang pagkakataon. Timing lang po kailangan, hindi tayo pwedeng papasok agad, magiging kalmado lang. So patuloy kong nirekomenda ang Exness, isang trusted broker, at marami nang natulungan, matagal na rin ito sa pagninegosyo, marami na rin mga trader na kumita. Dito ba silipin natin yung ibang currency pair para magkaroon tayo ng referensya. Tapos ganun din yung galawan dito, nagiging bullish din dito. So balik tayo, bullish din siya. So tama talaga yung kanyang galaw, tama yung ating basa. Yun na, lumabas na. Ito na yung hinihintay natin na pagkakataon, ito na yung mga hudyat natin hinihintay. Anytime pwede tayong papasok dyan. So pwede ba tayong mag-relax muna, palamig, magdang muna kayo dyan ng pampalamig habang naghihintay. So baliin natin yung be patient.
galaw niya, tuloy-tuloy na galaw. Dito kasi nag-atras abante pa siya. Ito yung galaw niya kanina, oh. Rapidly sumabog pa ibabaw, then bumaba, retrace. So nire-respeto pa naman niya yung ating moving average. Nasa ibabaw pa ng candle, so nasa uptrend pa rin ito. Yan na, lalabas na ang galaw niya, may galaw na siya, may movement na. Basahin natin sa kabila, baka may ibang galaw. So ganun din, parang may ibang galaw nga. So dito ganun din yung galaw, kapareho ng ating gold. So yan na, gumagalaw na siya, gumagalaw na konti. So timingan natin dito sa 1 hour, tuloy pa rin, nasa downtrend siya, pero yung weight niya lumampas, na cross na niya ang moving average. So dito makikita natin yung mga forecast. Balik natin sa ating chart, pinaka-chart natin yung 1 minute. Dito sa 5 minutes, ganun din, nasa ibabaw pa rin siya, gumagalaw din. Tama din yung kanyang galaw. Ito sana yung pinakamaganda, yung mahabang wick. Ito pag na-timingan nyo guys, napakagandang pagkakataon ito para pasukan. Pag nag-wick yan, sumabog, talagang babalik yan. Babalik yan, so ilang pips yan. Nakapag-ipon ka sa scalping, malaking income na yun. Kunting-kunting galaw lang. So balik tayo para makapaghanap ng timing. So hinahanap natin yung momentum, magkaroon siya ng momentum. Huwag yung tigil tapos usad kunting tigil. Huwag tayong mag-entry doon. Scalping tayo guys, so tandaan pag may galaw, ito na, lumabas na yung mga sign, nag-retrace na siya. So may timing, ito yung hinihintay natin na timing. May retrace na ito yung retrace na niya. Kapareho dito, lumabas na rin siya. So sa ganitong pagkakataon, pwede tayong pasok. Okay, so tayo natin kung may galaw. Okay, dito na, ready natin, closing all position, closing all position. Aiming na natin guys, abangan na natin siya, baka umiba pa ang kanyang galaw. So pwede tayong maglagay ng stop loss, pwedeng hindi, basta't abangan lang natin yung TP, narito lang yon. So pwede nating lagyan ng SL, yung ating 8 entry. SL yung ating unahin, 231.825. yun yung ating TP, dito na natin ilagay, baka sakaling sumabog bigla hindi tayo masayang. Naka 1.7 lang yan kung sakaling sungkitin niya yung ating TP. Okay. So ready natin for closing, naka 8. Okay, ito yung yun, oh. Abang tayo, yun na, 169.04 positive. Okay, naka positive na tayo. So tuloy pa rin, nag-doji siya, lumabas yung kanang doji. Okay, so entry pa tayo, ready for closing, para makapaghanap ng pagkakataon, isang mabilisang pag-abang. So tingnan nyo guys yung kanyang galaw, kung gaano kabilis. So siguraduhin natin na positive yan, positive bago tayo yun. So yun na, diba delayed yung ating internet connection. Yun yung rest, normal lang ito guys, 20.46 na negative, normal lang ito, kasama ito sa risk management. Okay, at least maliit na figure yun. Okay lang yun guys, normal yan dito sa trading, napaka normal. Okay, tuloy tayo, focus tayo sa galaw. Since na yan ay nasa uptrend pa, so nasa buying opportunity pa talaga ito guys. Okay, wala pa naman siyang abnormal na galaw, wala siyang kakaibang galaw, wala pang sumali ng malalaking player dito ngayon. So walang malalaking candle haba, kanina meron, pero dito ngayon wala na. So pag lumabas yung mga doji, predictable yan, kaya abang na lang tayo, subukan nating abangan. So pasok tayo ng pending order or limit order dito sa 2321. Yung ating ilagay, abangan natin siya sa 2322, din lagay tayo ng ating profit. So okay na siguro itong 200 pesos, lagay na muna natin yan kasi yung galaw niya
medyo mabagal, matatagalan tayo, okay na yung 200 kung sakaling sungkitin niya yan. Okay, so balik tayo sa one click at entryhan na natin, unahan na natin yan kasi yung galaw niya. Okay, ready for close, abang tayo. Yun, negative uli, nagiging negative 38.02. Okay, ayon sa ating trading plan, kapag nakatatlong loss na tayo, mag-relax muna, titigil muna tayo. So may isa na lang, isang baraha na lang, isang sign. So tuloy-tuloy pa rin yung sign. Tanggalin na muna natin yung ating nakapinding dyan para abangan na lang natin. Abnormal yung galaw, yung lumabas yung mga doji, bearish at bullish doji. So may unpredictable na galaw yan na susunod, kaya abang lang tayo, huwag maging hot. Pamalagiin yung ating mindset na makapag sungkit tayo ng dalawang 5-digit figure, positive figure. Okay, so antayin lang natin na talagang kung hanggang saan yan. Baka kung i-cross na niya sakali yung ating moving average, mayroon ng reversal na mangyayari niyan, tulad yan. Okay, yung ating stochastic nakayuko na pero nasa gitna, so ibig sabihin yan approaching na yan, approaching na mag-reverse, reversal. Okay, so abangan lang natin, be patient lang ang pag-aabang. So pag-TP na tayo ng tatlo, no? Nakapag-TP na tayo ng tatlong positive at dalawang negative. Okay, so gamitan natin ng upgrade natin kunti yung ating lot size sa 0.02. Okay, kasi may mga sign na i-cross na niya ang ating moving average, talagang parang meron ng reversal na mangyayari. So ito po yun, abangan lang natin, tuloy lang ating music para manatili yung ating good vibes. So ito yung ating chart, antayin lang natin, matyaga lang tayo maghintay guys. So, hindi pa naman tayo umabot ng isang oras sa pag-hintay. So tatargetin natin ng 1 hanggang 2 oras lang. Ganito lang naman yung mga technique, ganito lang yung galawan sa scalping. Mahaba na yung 2 oras na pagbabad. Okay, makapag-target lang tayo ng dalawang TP. So pasok tayo kasi lumabas na yung sign. So since na buying opportunity pa rin, pasukan natin, entryhan natin ng 21 orders. So ready lang, ready natin. So bumagal yung galaw, 21 orders natin, lagyan na natin ito ng ating TP na 2323.26. yun, kung sakali nasa 38 pesos yan. So abang lang, lagyan natin yung stop loss para iwas taob. 2313, habaan natin yung ating stop loss para hindi maabot ng kanyang sungkit. Okay, so careful tayo dito guys sa pag-manage nito, baka ito yung mapindot natin, yung close all. Nako, negative yan. So ito yung minimize. So dapat kabisaduhin natin yung ating mga operating procedure, yung mga clicks natin dapat memoryado natin, yung ating mga gamit sa negosyong ito. Lagi niyong tandaan, dapat bago kayo sasabak sa live trading, kabisado niyo niya yung mga gamitan sa loob ng chart. Okay, so aabang lang tayo muli ng galawan kasi lumabas na naman yung doji. Yan ang magsasabi na unpredictable. May mga mandarayang candles na lalabas yan guys. Abang natin, subukan natin, abangan. So may doji na bearish pero mahina yung galaw, mahina ang galawan, mahina yung galaw niya. So magiging parang retrace pa lang ito, parang retrace pa lang ng uptrend. Silipin natin sa 5 minutes. So isang bar lang. Sa 1 hour tuloy pa rin, naka bullish candles pa rin. So dito bumagal yung galaw niya,
So approaching, parang tumutulo na kandila, nagumpisang tumulo na kandila. Tayo 21 orders tayo. Unang salang natin, unang linya, yung galawan niya bumagal siya ng bumagal. So antayin natin kung ano talaga yung galaw niya, kasi yung ating stochastic nasa baba na. Yun, no? Dito sa 20 at saka 80 hindi pa niya halos nalampasan. So yung galaw pa rin ang ating abangan. Maghintay lang tayo, patuloy tayo, tuloy lang sa paghintay. Okay, so since na nakatatlong positive na TP na tayo, ang isa doon is meron na tayong isang 5 figure na positive. Okay, so basahin natin, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang kabagalan sa pagkilos. Bumagal siya ng bumagal. So abang lang tayo ng abang. Pag yan ay lumampas na talaga, ma-identify na natin ang kanyang galaw. So maaring gamitan na natin ito ng pinagbabawal na technique. So upgrade tayo ulit, adjust tayo ulit ng ating lot size para konting entry na lang yung ating magawa kung sakali makapagdipinsa na tayo. Kung kikilos pa silang masama, ito sumuna natin. So pasukan pa rin natin ng buy. Abangan natin kung sakali, baka sakaling itutuloy niya. So parang bumagal na naman siya, oh. Ito yung sinasabi ko na pag lumabas yung mga doji, yun, unpredictable. So chill pa rin, kinig lang sa music. Okay, ready. Yun na, ayaw na niyang bumilis. Doji na naman siya, nag-doji na naman guys. So yun, nag-doji talaga siya, tinuloy niya yung kanyang doji, nagiging bearish siya. So ayon sa ating trading plan, nasa first alarm na tayo. First alarm. Okay, so lalagay na tayo ng TP. So maghanda pa rin tayo guys, baka tuloy-tuloy ang kanyang reversal. Kung tuloy-tuloy ang kanyang reversal, lalagay na tayo ng stop loss natin, iwas taob. Okay, lakihan lang natin yung ating stop loss para hindi niya maabot sungkitin. Okay, parang tumutulo na candle, parang reversal na talaga yan, parang itutuloy na niya ang kanyang reversal. Okay lang yan. So abangan lang natin guys, wag kayong umalis sa harapan ng inyong chart. Bawal talagang EFK dito. So sandali lang naman to, hindi pa tayo umabot ng 2 oras sa pag-aabang. Okay, yung galaw niya bumagal na naman, oh. Itong mahaba na wick lumampas na. So silipin natin dito sa ganito para ma-maintain natin yung ating mode. Basahin natin, reviewin natin yung mga indicators para confident pa rin tayo sa ating ginagawa. Okay, na kaya nating i-manage. Ganito lang pag nasa gitna ng bakbakan, nasa gitna ng gira, parang gira na rin kapag nasa gitna ka ng pagtitrade. So yun na, parang tutuloy talagang kanyang reversal, parang itutuloy niya. So yung kilos niya napakabagal nga lang. So sige lang, hantayin natin yung kanyang ano ba talaga yung galaw niya. Hintayin lang natin. So meron nating nalagay, nakapaglagay na tayo ng ating take profit at saka yung ating stop loss. Sakali man, tingnan ninyo, lumubo na ang ating negative figure, pero okay lang yan guys. Huwag kayong mag-alala, numero lang yan. Lagi nyong isipin, numero lang yan. Huwag kayong paapikto dyan, huwag tayong paapikto
sa negative figures na ito. So dapat ninyong isipin lagi na yung ating equity, alamin nyo yung equity nyo. Sabi nga yung aking equity nasa 6 digit, kaya okay lang yan, kampante at kalmado pa rin tayo dyan. So yun, nag-2G, parang may plano siya na mag-retrace. Kung sakaling mag-retrace yan guys, lalabas yung bullish, yung green bullish candle dyan. So subukan natin na pasukan. Yan, timingin lang natin yung pasukan natin. So nasa second alarm na ito guys, abangan natin. Baka saling dito ma-hit na natin. So nasa second alarm na ito, abang lang tayo, abang lang. Ito ating ilayo ating kamay sa mouse natin, ready for closing all positions at the market price. Okay, so tuloy lang, tuloy ka, tumuloy ka na, ituloy mo yung retrace mo, kasi didipinsahan ko rin kung sakaling retrace yan. Okay, ready. Kung habaan mo yung retrace mo, ayun, bumaba. So may ibang balak siya, may ibang movement na ito guys. So kailangan na natin na dumipinsa. I-ready natin, baka sakali na bumalik, baka sakaling bumalik. Pero pag yan ay itutuloy niya, lalabas yung yun, lumabas na yan. Cancel muna natin. So second alarm na, huwag nating antayin na mag third alarm. So gagamitan na natin ng ating pinagbabawal na technique. Okay, sell dito na. Ito na yun guys, ito na yun. Pasukan natin para masolusyonan ka agad. Trader ko close. Ito na. Yun. Sabot. Gets na. Gets na natin guys. Okay na. Hit na natin yung ating ikalawang 5 figure na positive tick profit, positive figure. Okay, so ganun lang yung ating trading plan. So pwede na tayong pahinga, pwede na tayong mag-rest muna, resist muna. Ganun lang yun guys. Dapat may trading plan ka talaga na sinusundan para hindi ka mahulog sa sobra, kasi baka pagsisihan mo yung dulo, at saka para hindi ka maubusan ng swerte. So ganun lang yun, ganun lang. Subukan yung ganito, subukan nyo lang guys yung ganito para ma-feel nyo rin yung kakaiba. Kung hindi nyo pa to nagawa dati, pwede nyo subukan gawin. Okay, so tuloy-tuloy lang. So dapat nakalatag muna yung ating trading plan bago natin simulan, at yung pagbasa ng chart, at saka isangkap natin yung ating good mood condition, nakarelax. So be patient sa paghintay, yung timing. Kasi kapag mali talaga yung timing mo, medyo malaki tagalang magiging risk. So lahat ng risk naman, lahat ng mga critical na entry, so nagawa na natin ang solusyon. Yun lang naman ang wala o kulang sa iba, kaya nagsumurenda na lang. Malaki na yung mga losses, kaya yung mga losses na yun ay gawan natin ng kakaibang solusyon. So nagiging applicable ito sa akin, sana sa inyo rin. So, masubukan din ninyo, try nyo guys. So nandyan pa rin ang link sa baba kung paano makapag-start, para makapag-start kayo ng ready mo. So tuloy-tuloy lang, hayaan na natin yung chart na ito, tuloy-tuloy lang yan siya. Kung ano man kanyang magiging galaw, wala na, tapos na ito yung ating target, na hit na natin yung ating target. Okay, so pwede na tayong magpahinga muna, mag-relax, para sa bukas na naman tayo sa sunod na trading ulit. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat.